Iba't ibang instrumento na ginamit upang parusahan ang mga tao sa pinakamasakit na paraan. Samahan niyo akong alamin ang nakakapang-inig laman na proseso na isinasagawa sa mga taong nagkasala, at ang lahat ng yan dito lang sa Alexis G. Ariza TV. Number 1, The Table of Torture. Ang una sa ating listahan ay ang mapanganib na lamesa na ito. Dito pinapahiga ang mga tao na nagkasala ng pangangalunya, mga nagpre-practice ng witchcraft, lumalaban sa pamamahala at iba pa. Gumagamit ang Verdugo ng sumusunod na kagamitan para pahirapan ang nagkasala, kagaya ng fleers, vices, knives, handshakes, covert chest at iba pa. Kung babae ang nagkasala ay itatorok ito sa maselang parte ng katawan kagaya ng dibdib, at kung lalaki naman ay gagamitin ito upang durugan at paisain ang itlog hanggang sa maramdaman ang nakakapang-inig laman na sakit. Number 2, The Stake. Ang bagay na ito ay ginagamit na kaparusahan para sa mga sundalong duwag, mangkukulam, mga nagtaksil sa asawa at iba pa. Unang ginamit sa mga bansa sa Middle East, sinaunang Russia at Ehipto. Ang mga taong nagkasala ay makakaranas ng implement, gamit ang isang mahaba at hindi matalas na bakal o kahoy, at bahagyang itatorok ito sa kanyang anus at kung sa babae ay sa kanyang maselang bahagi. Sabay itataas ito ng Verdugo, ang bigat ng tao ang magdudulot upang ang bowl ay dumiretso sa kanyang bibig, o di kaya'y lumabas sa kanyang dibdib. Pero bakit nga ba hindi matulis na bagay ang ginamit kung minsan? Ito ay sa kadahilanang upang mas matagal ang proseso ng kamatayan. Number 3, The Guillotine. Ang guillotine ay unang ginamit sa French Revolution, ito ay suggestions ni Jean Guillotine, isang doktor. Ang layunin ay parusahan ang mga tao na napatunayan na sumusuporta sa aristokrasya sa Pransya. Simple lang naman ang gagawin sa iyo kung nakatakda kang harapin ang parusang ito sa harap ng maraming tao, ay padadapin gamit ang instrumentong ito. Ipapasok ang inyong ulo sa butas na ito, sa itaas ng iyong ulo ay may nakalagay na isang matalim na blade na may bigat na 100 kilo. Sa hudyat ng Verdugo, ay babagsak ang blade sa iyong ulo sa bilis na 2 hanggang 3 segundo. Tinatayang nasa 40,000 na mga tao sa Pransya ang nakaranas ng ganitong pagpapahirap. Number 4, Spanish Tickling. Ang instrumento ng pagpapahirap na ito ay nagmula din sa Espanya. Ito ay ginawa para sa mga magnanakaw, mga nagtaksil sa kanilang mga asawa, at sa mga atiyesta na hindi naniniwala sa may likha. Itatali ang nagkasala ng nakahubad at saka dadalhin sa pampublikong lugar. Gagamitan siya ng cat's paw, isang metal na itinulad sa mga kuko ng pusa, dahan-dahan ay ikakalmit ito sa katawan ng nagkasala hanggang sa maghiwalay ang kanyang laman at buto. Ang karaniwang sanhi ng pagkamatay ay ang pagkaubos at pagkalaso ng dugo. Number 5, The Gossiper Violin. Ang ganitong uri ng instrumento ay idinisenyo ng mga medieval engineers. Ito ay kahawig ng violin na may butas para sa mga kamay at sa leeg ng isang tao. Kung isusuot ito sa iyo ay mapwe-puwersa kang lumuhad na parang nananalangin, matinding sakit ang mararanasan mo na dulot ng pangangalay, kalimitang nararanasan ng mga babaeng may ginagawang mali sa kapwa, at sa pamahalaan. Number 6, Neck Traps. Ang neck traps ay isa sa mga tool sa pagpapahirap, kalimitan itong ginagamit para sa mga nakakulong bilang mas mabilis na palatandaan, ito ay kung nagtatangka silang magtago o di kaya'y tumakas. Ang mga matutulis na bagay na ito ay didiin sa leeg ng isang tao na may suot-suot nito. Number 7, Pulling the Tongue. Ang mga sinaunang sibilisasyon at kaharian ay isinasagawa ang paghila sa dila, para sa mga taong nagkasala ng paglaban o pag-question sa paniniwala ng isang simbahan, pauupuin ang nagkasala at saka itatali ng mahigpit at saka puwersahang bubuksan ang kanyang bibig, at gamit ang nagbabagang tool, ay hihiliin ang kanyang dila, kadalasang tumitigil ang Verdugo sa gawaing ito kung nakita niya na patay na ang nagkasala. Number 8, Torturing Shoes. Ito ay isang instrumentong ginawa upang saktan ang mga paa ng isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pagsugat at pagyupi sa paa, gamit ang mga matutulis na bagay na nasa sapatos. Ang isang uri nito ay tinatawag na Spanish foot na mayroong mga metal stalks,
Pag sinuot mo ito ay tiyak na madudurog ang iyong mga buto, at tiyak na magkalasog-lasog ang iyong mga laman sa paa. Number 9, the wheel. Nagsimula ang paggamit ng wheel noon pang ancient Rome, ito ay ginaya ng iba pang mga bansa at kaharian bilang parusa sa mga taong sangkot sa rebelyon o di kaya'y nagtangkang kitilin ang buhay ng isa sa mga membro ng royal family. Simple lang naman ang gagawin nila sa iyo, bago ka ilagay sa wheel na ito ng patayo sa isang public place ay kukuha muna ng isang iron bar ang verdugo at saka ihahampas at iwawasiwas sa iyong katawan, tiyak na madudurog ng mabilis ang ibang parte ng iyong katawan. Pagkatapos nito, ay ilalagay ka sa wheel at ipapakita sa publiko, dahil sa injury na natamo at walang tigil na pagpatak ng iyong dugo, ay kamatayan ang sunod mong mararanasan. Pagkalipas ng ilang araw, pagkatapos pagpiestahan ng mga uwak ay iaalis nila ang iyong katawan sa pampublikong lugar. Number 10, the garrote. Ang garrote ay isang paraan ng pagpapahirap sa mga tao na nagmula sa Espanya. Ito ay may iba't ibang uri ngunit iisa pa rin ang tawag. Ito ang pinakakilalang uri ng garrote dahil sa tindi ng pinsala na pwedeng dalhin nito sa nagkasala. Na kung saan ay pauupuin ng isang tao, mahigpit na itatali ang kanyang baywang, kamay at paa. Sa kanyang batok ay may nakaambang isang matulis na bagay, kapag hinigpitan ng verdugo ang tali sa leeg, ay tiyak na babaon kaagad ang matulis na bagay. Mawawasak ang spinal cord at didiretso ang matulis na bagay sa kanyang utak. Para sa inyong reaksyon ay i-share lamang yan sa ating comment section. At kung kayo ay may story suggestion, ay huwag kalimutan na mag-comment at mag-subscribe at abangan ang susunod na episode dito lang sa Alexis G. Ariza TV.